ko talaga kasi naging signature song. Yun na nga, yung signature song kung saan itakabit yung pangalan mo, yung mukha ko, ito yung naging kantang kilala. And it was in 1979 na in-interpret ko yung song sa Metro Pop, second Metro Pop. But from that time, hanggang nanalo sa Hong Kong, hanggang sa parang every concert, ihiling sa'yo, pag hindi mo kinanta, program, ganun sinasabi. Matalas bigay balik eh, when I surrendered my life to the Lord, sabi ko, Lord, hindi mo ka siya makanta. Kasi di ba yung nagbabago na yung puso mo, yung isip mo, ayaw mo na magiging yung mga negative na words. Hindi na kaya, ayaw na. So, ayaw mo siyang kantahin. Yun na yun, sinisigil na ako ng mga audience na lugi daw sila. Kasi daw hindi ko kinanta yung nag-augi. Hindi ko mo na-explain na ayaw mo na magsabi ng mga ganong salita. At saka, yung mga kanta mo, pinipili mo na talaga. What is glorifying to the Lord? Not so, pero hindi yung kung ano naman lumalabas. Sana ang minuto, sana ang hininga mo. Kung kakanta ka lang ng walang matuturan, dapat lang mabigay kasi natin lang ng awin natin kung bibigay ng papuri sa Panginoon. Amen. Kaya po, nung sinabi ko yun, I know the Lord revealed talagang nag-uuli siya ng stages kung paano siya nabago. Meron nag-prophesy, sabi, babatuhin niya ni George Salcedo. Ako lang, paano ko may natin babatuhin ni George Salcedo? Si George hanggang ngayon may pagisting sa umaga hanggang matulog sa ulayaw ay anak. Huwag kang magsimili ng gusto mo, liliyan. Ako salita noon kay George. Pero, talagang hindi mo talaga pwedeng tatawaran ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, in 2004, I did not know na si George was very sick, became very sick na pala na pinantaw na raw sa ICU. Pero hindi ko alam yun. 2003 pala, nagkaroon ng revelation sa akin ng Lord na talagang pinago yung nagta. But syempre yung inayos ko na on my own. Di ko siya na-record. It was not until 2004 na it was so strong in my spirit na I was supposed to go na sa press con with the person at ABS-CBN. And nakapagpapapalo ako kasi press con, di ba? Maganda ako. Ang lakas ng sinasabi na naman natin ko si George Salcedo. Hindi ko alam na namin si George. So, the office of Sylvia, my assistant, and yung dating manager, inalam mo na saan, nasa ano pala si George sa yung Kidney Institute? National Kidney Institute. Di ko alam na gano'n na kasi yung sakit. So, I had to find a way to go to him. Wala ako sa sakit kasi may ibang yung schedule. So, nagtaksi ako pumunta doon. Then, si Mayor Simmons, sila yung mga kaibigan na palabas, ang matutungkot na talaga, hindi ka lang paano mataya na rin yung sabi. Ako naman, pumapasok, na masaya. Hindi pa lang ako masaya. Pagka dumarating ako doon, masaya na. So, ito pasok. Itong iba, parang muna, for Lord, no? So, sabi niya, punta ako kay George, sabi ko, opo. So, wala namin. So, para kami doon sa room, inabutan ko ang kakarating ng ng brother ni George from America, and then yung anak niya ng doctor nandoon. And I just was straight to him, nakita ko, ang laki ng tiyan, na mag-hibaw mo ng tigas-tigas. Tapos, dilaw yung mata. At alam ko rin pag sinabi may pasante o sakit sa liver, dilaw yung mata. But I never realized that yellow. Talagang very yellow. Yung mata. So, weird. But I was praying for him kasi ever since I was praying for him. Why? Kasi naging blessing ko si George sa akin. So, dami na ba ng kanta na sinulat niya. Ang daming ginawa niya, siya nag-discover sa akin. So, talagang nag-pray ko siya. Kaya, totoo, ang dami nag-pray. And you know, that very day, I was just praying, Lord, paano ko? How will I, paano ako makapasok? Sige, kwentuhan, you know, the Lord made a way. Isang coworker ko na 700 club, si Malto, si Rolando Malto, texted me. I don't even remember kung ano next, basta yun lang lang naging bukas ko, naging opportunity ko to ask him to pray for salvation. To pray with me that George will surrender to the Lord kasi nasa bedside na ako. And that's what happened. Yung humingi ako ng prayers sa kapatiran. And napunta na doon sa, are you praying for George? Sabi ng kapatid. And sabi ko, yes. And then I went on to tell George about the song na, di ba George, one time tinawagan kita, gusto kong ipapurin yung kanta kasi hindi ko na makanta in its original form. He said, okay naman siya. Kaya hanggang kasi written niya or approved na hindi talaga magkakaroon ng recording. So, that day na nasa hospital ako, sabi niya, kantain mo ba? Sabi niya, yung bagong form na, yung meron na na-redeem yung words. Kinanta ko
Tapos pinaulit niya. Pinaulit na lang niya. So I sang the song 3 times. Tapos tumahimik siya naman. Parang tahimik na tahimik. And then I just felt it was the time, it was an opportunity to ask him to just give his life to the Lord. And then I asked him. Parang minsan kung isipin mo sa kitaan ng mga tao, parang hindi mo magawa. But it is only by the power of the Holy Spirit that it can really happen. And then I asked him, I just straight out asked him if he will surrender his life to the Lord to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of his life. He said yes. So we prayed, I led him to pray. Ako siya. Naramdaman ko sa kanya yung, alam mo yung parang lumambot yung katawan, nagkaroon siya ng so much peace. And after that, sabi niya, pahimik ng papel at lapis. Kumuha ko na ako, inabot ko pa sa kanya, sabihin mo yun, ako na lang. Kasi I did not know, nagkaroon na pala kasi hindi yung nangyayari. Sabi nila, they were afraid na, wala ganun ako, baka sukaan doon ako mag-lang. Kung sino yung situation. And then, sabi niya, isulat mo. So, nasulat ako ng words. Aside from itong sa maayos na pinagkanta ko lang, meron siyang inayos, meron siyang ilusin. And he was able to tell the relatives and friends na I was able to write a song for the Lord. It became a big problem. And that day, I was to fly to Cebu in the evening. The following morning, si Ami Soto tumawag sa akin na pinasok na si George sa ICU. And that was to be the last time na pinasok sa ICU. He passed away. So, sabi ko, ang pait ng ating Diyos. Kasi, kaya sa isang tao na paano ka makitang area kung paano siya mag-save. Gumagawa pa rin ng Diyos ng paraan. Because people are interceding, people are praying. The Lord made a way for him. We can just remember what happened sa gospel when the Lord was crucified. May dalawang kriminal. Yung isa nila, at siya, isa ilang namin siya ang samawagan. I believe that's what happened. And the Lord honored that. When he surrendered his life to the Lord. That's why I'm praising God and binigyan niya ng pagkakataon itong kantang ito. Nai-record na finally because George did it and the son approved it, Phil's son approved it. So make it out. Hindi na siya ako ang nasawi, ako ang nagwagi. It's now really nagwagi. Hallelujah. I'll share the song that I do.